Katinginan ng dalawang may puting balbas na matandang diwata. Tama nga ang sinabi ni Haring Hades. Si Dexter ay hindi isang ordinaryong araw at buwan. Not to mention na nakuha niya ang mana ng Great Sea King. Ang Sea King Knife, ang dragon na hari ng pamilya Shenlong na nag-iisa. At ang mga labi ni Pangu na kasama niya, ay nagpaiba sa kanya. Sa dinami-dami ng pagkakataon sa kanya. Hindi dapat normal, para sabihing walang sadyang nag-ayos. Pati ang hari ng impyerno. Maging silang dalawa ay hindi naniwala. Nang ang dalawa ay nag-aalangan kung hahatulan ang hari ng impyerno. Isang malaking puwersa ang biglang bumaba mula sa langit, na idiniin ng husto ang sirang templo. Boom! Sa isang iglap, ang lugar kung saan matatagpuan ang sirang templo ay nadurog sa isang malaking hukay na 12-dosenang metro ang lalim. Ang sirang templo ay nawala. At ang magulong walang laman sa sirang templo ay naputol din. Malabo kong naririnig ang daing ng hari ng impyerno na nagmumula sa magulong kawalan. Ang hari ng impyerno ay galit na galit. Diyos, Diyosa, anong uri ng kasanayan ang isang palihim na pag-atake? Isang figure ang nahulog mula sa langit. Sino ang hindi ang matandang hari? Ang matandang Panginoon ng bansa ay muli at muli. Bakit ang isang palihim na pag-atake ay hindi isang kasanayan? Hindi ko, nang kayang patayin ka sa isang palihim na pag-atake. Talagang ang aking kabiguan. Nang makita ang matandang Panginoon ng bansa, agad na lumuhad ang dalawang may puting balbas na walang kamatayan. Ang aking disipulo ay nagbibigay galang kay guro. Galit na sinabi ng matandang Panginoon ng bansa. Dalawang basura. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa brat na? Iyon ang hari ng impyerno. Kung lumabag siya sa mga patakaran, siya ay mapaparusahan. Siya ay duwag, nag-aalangan, at mahirap magbigay ng pahayag. Ang dalawang immortal na may puting balbas ay namutla sandali. Ang hari ng impyerno ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at pinagalitan. Hoy, Diyos, hintayin mo ako. Kailangan kong ayusin ang account na ito sa iyo. Boom! Tinuntok muli ng Diyos ng mga Diyos ang magulong walang laman sa sirang templo. Ang magulong kawalan ay muling nahati. At tuluyang nawala. Hindi malinaw. Maririnig mo pa rin ang pagsaway ng mga Diyos. Mga Diyos, kung sisirain ninyo ang daanan ng aking underworld, nararapat kayong mamatay. Siguradong hindi ka pakakawalan ng aking yin division. At tiyak na parurusahan ko ang iyong siyam na angkan. Nababawasan ang tunog hanggang sa mawala ito. Walang pakialam si Tianchen sa banta ng hari ng impyerno. At lumingon upang tanungin ang dalawang mapuputing balbas na matandang lalaki, matandang Bai, Xiao Bai. Inihiling ko sa iyo. Ang hari ng impyerno ay tumawid lang sa hangganan at nasaktan ang isang tao. Tama ba? Ang tawag sa dalawang mapuputing balbas na matandang lalaki ay Old White at Little White ay medyo hindi magkatugma. Matandang Bai at Xiao Bai ay tumango. Oo, ngunit ang hari ng impyerno ay hindi tumawid sa linya. Ngunit ang kanyang pag-atake ay tumawid sa linya. At si Dexter ang unang tumawid sa linya. Pinagalitan ng mga Diyos. Kung gayon, mayroon kang pagkakataon na masaktan ng husto o kitilin man lamang ang buhay ng hari ng impyerno. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito? Hindi napigilan ni Lao Bai at Xiao Bai ang tumawa at tumawa. Guro, kung talagang kikilos tayong dalawa at saktan ang hari ng impyerno, ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Yinsi ay ganap na sumiklab. Hindi pa panahon para sa digmaan. Ang mga Diyos ay hindi nasisiyahan at sinabi, kung gayon, sabihin mo sa akin kung kailan ang tamang oras para sumiklab ang digmaan. Maghintay hanggang ang lahat ng ating mga lumang bagay ay patay na. Si Lao Bai at Xiao Bai ay nagmamadaling umiling. Guro, mali ang pagkakaintindi mo. Ang lakas ng sangkatauhan ay masyadong mahina ngayon. At si Dexter, ang nangungunang powerhouse ng sangkatauhan, ay nasa middle class lamang sa Yin Division. Si at Dexter ay may parehong lakas. O mas malakas pa. Hindi mabilang. Sabi ni Tianchen. Huwag kang maghanap ng maraming dahilan kung duwag ka at mahiyain.
Ang pag-asa lamang sa bilis ng pag-unlad ng sangkatauhan ay mas mababa kaysa sa bilis ng pagtanda at pagkamatay ng ating mga matatanda. Kahit na umabot ng 1,000 taon para sa sangkatauhan, mahirap para sa sangkatauhan na magsilang ng isang malakas na tao sa walang hanggang kaharian. Ngunit sa panahong iyon, tayong mga matatanda ay malamang napatay na. Nanatiling tahimik sina Laobay at Xiaobay. Pagkaraan ng ilang sandali, iniba ni Laobay ang usapan at sinabing, "Siya nga pala, guro, hindi ba ang iyong Diyos ang nagbabantay sa pangunahing isla ng Diyos? Bakit ka napunta sa sangkatauhan? Dati, pinipigilan ng Diyos ng mga Diyos ang isla ng mga Diyos. At ang matandang Panginoon ng bansa ng sangkatauhan ay isang consciousness clone lamang ng mga Diyos. Upang maiwasang makita, karaniwang hindi siya nagpapakita sa mga karaniwang araw. Bamantong hininga ang mga Diyos. Ang lahat ng sinaunang hayop na natatakan sa Pluto Tower sa pangunahing isla ng mga Diyos ay naubos na lahat. At hindi ko na kailangang sugpuin ang pangunahing isla ng mga Diyos." Ano? Nagulat si Old Bay at Little White. "Ikaw, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa amin? Ang mga sinaunang hayop ay naubos na lahat. Kung sila ay dumating sa sangkatauhan, hindi ba ito ang katapusan ng sangkatauhan?" Tinabi ni Tianchen. Karamihan sa mga sinaunang hayop ay dumating sa lahi ng tao. Ngunit sila ay pinigilan sa loob ng libo-libong taon at ang kanilang lakas ay lubhang nasira. Sa sangkatauhan pansamantala, mabilis na sinabi ni Laobay at Xiaobay, "Guro, bakit hindi mo samantalahin ang kanyang sakit at patayin siya? Ngayon ay mas mabuting alisin na natin ang mga demonyong hayop. Baka sila ay maging bihasa at makapinsala sa sangkatauhan sa hinaharap. Hindi pwede. Ang saloobin ng mga Diyos ay matigas at hindi mapag-aalinlanganan." Si Laobay at Xiaobay ay may kaina-hinalang tumingin sa mga Diyos. "Guro, bakit?" Bamantong hininga si Tianchen at sinabing, "Ang sangkatauhan ay sanay na sa layaw. At wala talagang nararamdamang krisis. Matagal nang walang pinakamataas na kapangyarihan. Panahon na para sa mga sinaunang halimaw na ito na magpatunog ng alarma para sa sangkatauhan at maasa sila. Ang mga sinaunang halimaw na ito ay isang sakuna para sa sangkatauhan. At sila rin ay isang pagkakataon para sa sangkatauhan." Pawis na pawis sina Matandang Bay at Xiaobay. "Guro, hindi. Dapat. Ang sangkatauhan ay mahina na parang kolonya ng langgam sa harap ng mga sinaunang halimaw. Ang sangkatauhan ay maaaring mapuksan ng mga sinaunang halimaw. Kinasusuklaman ng langit na Diyos na ang bakal ay hindi bakal. Hoy! Ang lahi ng tao ngayon ay isang kahihiyan lamang para sa mga tao. At ilang sinaunang hayop ang nagbanta sa kaligtasan ng lahi. Huwag kang mag-alala. Palihim kong inayos ang mga tao para titigan ang mga sinaunang halimaw. Kapag gusto na, talaga ng mga sinaunang halimaw na manakit ng buhay ng mga tao. Kikilos sila. Nakahinga ng maluwag sina Laobay at Xiaobay. Huminga ng malalim si Tianchen at sinabing, "Okay, you guys continue to keep AI on the yin siren for me. Till if you can. Kailangan ko munang bumalik, Master. Mangyaring manatili." Halos magkasabay na sabi ni Laobay at Xiaobay. Maingat na sinabi ni Laobay, "Master Shizen, gusto naming magtanong tungkol kay Dexter. Medyo abnormal ang taong ito." Tinabi ni Tianchen, "Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Bakit ito abnormal?" Tinabi ni Laobay, "Si Dexter ay nasa isla ng Panginoong Diyos. At minana niya ang mana ng dakilang hari ng Siya. Ang Siya King Sword. At nasakop na rin niya ang Dragon Prince at ang mga labi ng pango. Kung ito man ay ang kutsilyo ng Shawang, ang prinsipe ng Dragon, o maging ang mga labi ng pango, sila ang pinakamahalagang pagkakataon sa mundo. Okay lang na ma-encounter ng isang tao ang isa sa mga pagkakataong ito. Pero na-encounter niya ang lahat ng tatlong pagkakataon. Medyo hindi makatwira na sabihin iyon." Tinabi ni Tianchen, "Ibig mong sabihin, inayos ko ang mga pagkakataong ito para sa kanya." Matatakot na tumango sina Matandang Bay at Xiaobay.
Akala nga namin. Ang sabi ng Diyos. Oh, masyado mong mababa ang tingin mo sa akin. Ang tatlong pagkakataong ito ay hindi rin makakamit para sa ating mga Eternal Realm powerhouses. Kahit ako ay hindi sigurado na maaari kong samantalahin ang alinman sa mga pagkakataong ito. Lalo pat ayusin ang iba. Mukhang nagulat sina Old Bay at Xiao Bai. So, walang kinalaman sa inyo ang pagkakataon ni Dexter. Tumango ang Diyos. Siyempre hindi mahalaga. Nagkatinginan sina Old Bay at Xiao Bai. Puno ng hindi kapani-paniwala ang kanilang mga mukha. Tinabi ni Tianchen. Naghihinala ako na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Shu Banhuang. Shu Banhuang. Nagtanong sina Lao Bai at Xiao Bai. Master Shizen. Bakit mo nasabi iyan? Tinabi ni Tianchen. Maaaring hindi mo alam na ang asawa ni Dexter na si Shu Linger ay isang inapo ni Shu Banhuang. Si Dexter ay manugang ni Shu Banhuang. Siyempre, kailangang pangalagaan ng mabuti ng biyenan ang kanyang manugang. Parehong natulala sina Lao Bai at Xiao Bai. Napakatanga ko. Damn it. Totoo o peke. Ang pinangalanang Ye na iyon ay talagang pinakasalan ng anak ni Shu Banhuang. Sino ang hindi nakakaalam? Si Shu Banhuang ay napakaingat. Ang kanyang anak na babae ay natulog ng ibang lalaki. At hindi siya mabubuhay para magalit. Haha, sasabihin ko lang. Bakit ang batang may apelidong Ye ay may napakalaking pagkakataon? Ang damdamin ay dahil kay Shu Banhuang. Hahaha. Ang ganda ng batang may apelidong Ye. Pinatulog niya ang anak ni Shu Banhuang. Agad na naging berde ang mukha ng Diyos. Ang dalawang bastos na ito ay ayaw talagang mamatay. Napaka-posible na buhay pa si Shu Banhuang. Ngunit narito sila para magsalita ng masama tungkol kay Shu Banhuang. Na, tinasabing nag-iingat siya. At ang kanyang anak na babae ay natutulog ng mga mortal. Hindi ka ba natatakot na guluhin sila ni Shu Banhuang? Si Xiao ay pinatay ng dalawang bastos na ito. Natakot ang mga Diyos at tumakas. Ngunit pagkagalaw pa lamang ay biglang bumagsak ang napakalaking pressure mula sa langit at tumama sa kanilang tatlo. Puff! Ang tatlo ay agad na naging dugo at walang anyo ng tao. Nguso! Isang malamig na ugong ang nanggaling sa malayong kalangitan. Ngunit sumabog ito sa isipan nilang tatlo. At nagpatuloy ito. 30 ng dugo ang pumulupot sa lupa at nanginginig. At tumagal ng isang buong araw at gabi bago sila nang ahas na dahan-dahang bumalik sa anyo ng tao. Kapag narating nila ang kaharian ng Eternal Realm. Kahit na sumangga ang kanilang katawang laman. Hanggat ang kanilang kamalayan ay immortal. Maaari nilang makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang muling hubugin ang kanilang katawang laman anumang oras. Pagkatapos lamang na bumalik sa anyo ng tao. Tinampal ng mga Diyos sina Lao Bai at Xiao Bai nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ay paralisado. Naglakas loob kang magsalita ng masama tungkol kay Shu Banhuang. Pagod ka at baluktot. Sa susunod, hanapin mo si kamatayan at layuan mo si Lao Su. Walang sapat si Lao Su para mabuhay. Paanong si Lao Bai at Xiao Bai ay maglakas loob na pabulaanan ang isang pangungusap? At ngayon ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay hindi nawala. Talagang buhay pa si Shu Banhuang. At gaya ng dati, mag-ingat, gayunpaman. Mali talaga na pag-alitan namin si Shu Banhuang. Ngunit hindi mo kami maaaring manhid. Paano ang aming ina? Matapos magalit ang mga Diyos, mabilis silang umalis. Nang umalis siya sa paningin ni Lao Bai at Xiao Bai. Biglang nanginig ang Diyos. Ini-imagine pa rin niya ang nangyari kanina. At mayroon pa rin siyang mga takot. Dahil ngayon lang niya halos sabihin na may mga chismis na si Shu Banhuang ay isang eunuch. At imposibleng magkaanak siya. Naghinala siya na si Lacey ay nililigawan si Lacey. Kung talagang bibigkasan ang pangungusap na ito, tiyak na magkakalat ang kanyang kamalayan sa lugar. Nababalutan ng nyebe, walang katapusang desyerto, at nagyayelong malamig. Ito ang Kunlun Secret Realm. Libo-libong milya ng mga ibon ang lumilipad. At libo-libong tao ang nawawala. Isang mabangis na tigre ang may dalang tao at mabilis na tumatakbo sa nagyayelong mundong ito.
Ang kanyang bilis ay napakabilis na nalampasan nito ang bilis ng hangin. At ang mga bundok sa magkabilang panig ay patuloy na umatras. Sa bilis ng takbo papunta sa isang mountain pass. Biglang sumigaw ng masama ang tigre. Taka mabilis na nagpreno. Ngunit huli na. Ang tigre sa wakas ay bumangga sa isang ulap ng transparent na hangin. At pagkatapos ay tumalbog pabalik sa lahat ng paraan. Sa pagkakataong ito, malubhang nasugatan ang tigre at paulit-ulit na sumisigaw. Haring Tiger, anong problema? Mabilis na tanong ng lalaking nakasakay sa likod ng tigre. Tama. Ang taong ito at isang tigre ay ang Diyos Panginoon at ang hari ng tigre. Tinabi ng Tiger King. Hindi ko alam. Tumama lang ako sa isang transparent na hadlang. Walang hininga ang harang na iyon. At napakahirap, kung hindi dahil sa lakas ko. Natatakot akong nabasag ito sa laman. Transparent barrier. Walang hininga. Ang Panginoon ng Diyos ay lalong nasa sabik. Ito ay tiyak na ang protection na takip ng Kunlun Secret Realm. Sa wakas ay, natagpuan namin ang Kunlun Secret Realm. Ang pananggalang nakalasag ng Kunlun Secret Realm ay sinasabing inayos ng patriarka ng pamilyang Kunlun. Ang matandang patriarka ng pamilyang Kunlun, nakilala bilang hindi magagapi na kamay sa ilalim ng kalahating emperador. Ay kalahating hakbang lamang ang layo mula sa kalahating emperador. Bukod sa pamilya Kunlun, walang sino man ang makakasira sa proteksyon na kalasag ng Kunlun Secret Realm. Tumango si Tiger King. Bueno, narinig ko na rin ang alamat ng matandang patriarka ng angkan ng Kunlun. At talagang, napakalakas nito. Ang Diyos na Panginoon ay sumugod sa hadlang at sumigaw. Ang mga tao ng pamilya Kunlun ay lumabas. At ang mga Diyos at ang mga sinaunang hayop ay bumisita. Gayunpaman, walang natanggap na tugon. 2 beses ding umungal ang haring tigre. Ngunit walang tumugon. God Lord, mukhang ang mas malalakas lang ang magagamit. Tiger King, halika, magsanib puwersa tayo at atakihin ang harang. Ayos ito. Agad na nagsanib puwersa ang Panginoong Diyos at Hari ng Tigre upang ilabas ang pinakamalakas na pag-atake at bombahin. Ang hadlang. Ang taong ito at ang hayop ay parehong malakas sa araw at buwan. At ang dalawa ay naglulunsad ng pinakamalakas na pag-atake. At napakalakas pa rin ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanilang pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa hadlang. Ngunit ito rin ay humanigsa. Nakapalibot ng mga bundok at ng inig. WHO. Pagkatapos ng ganoong malaking kilusan, sa wakas ay may tugon. Nagkaroon ng dagandong mula sa harang. At pagkatapos ay isang batang ulo ang nakaunat mula sa hadlang at galit na. Dom ilat, dare to trespass my Kunlun Secret Realm. Ayoko nang mabuhay. Mabilis na sinabi ng Panginoon ng mga Diyos. Dinala ng Panginoon ng mga Diyos ang mga sinaunang hayop upang bisitahin ang lihim na kaharian ng Kunlun. At sana ay mapadali mo ito para sa iyo. Protoss. Ti kapatid na Kunlun ay tumingin sa Diyos na Panginoon ng may pagtataka. Ito talaga ang Protoss. Ang iyong Protoss ay lumitaw sa human race. Muli mo bang lalabanan ang human race? Oh! Isang malaking kahihiyan para sa Protoss na matalo ng human race noon. Oras na para hugasan mo ang kahihiyang ito. Sabi ng Diyos na Panginoon. Digmaan. Oh! Narinig mo na ba ang digmaan sa pagitan ng aking Protoss at tao? Kaya lang hindi mo ito nakita noon. Ngayon ay mayroon na akong matalinong plano na madaling sirain ang sangkatauhan. Hiniling ko rin sa nakababatang kapatid na Kunlun na magkaroon ng maginhawang personalidad at hayaan akong makausap ng personal ang patriarka ng angkan ng Kunlun. Hindi kinakailangan. Ikinaway ni Brother Kunlun ang kanyang malaking kamay at sinabing, ang patriarch ay nasa retreat kamakailan. At bago ang retreat, espesyal niyang iniutos na walang makagambala sa kanya. Wala akong lakas ng loob na suwayan ang utos ng patriarch. Bumalik ka kaagad. Na sinabi nito, si Brother Kunlun ay uurong na. Ang Panginoong Diyos ay nagmamadaling sumigaw. Munting kapatid, mangyaring manatili.
Alam kong pinag-iisipan mong sirain ang sangkatauhan nitong mga taon. Ang ideya mo ay sirain ang mga ugat ng dragon ng Daxia. Kaya ang mawala ang pambansang kayamanan ni Daxia. At si Daxia ay natural na masisira. Si Daxia ang pinakamalakas na lahi ng tao. At kapag nawasak si Daxia, ang sangkatauhan ay halos nasa dulo na ng kalsada. Ito lang na ang Daxia Dragon Vessel ay binabantayan ng Daxia Strongman na si Bai Fa Weng. At ang iyong Kunlun lineage ay hindi maaaring agawin ang Dragon Vein mula sa Bai Fa Weng. Ngayon ay mayroon na akong paraan para matulungan ka. Ang angkan ng Kunlun. Nasirain ang angkan ng Daxia Dragon ng walang anumang pagsisikap. Totoo. Tumingin si Brother Kunlun sa Diyos na may pagtataka. Sabihin mo sa akin. Ano ang magagawa mo? Pagkatapos magnilay-nilay, ang Diyos na Panginoon ay nagsabi. Ang planong ito ay medyo lihim. Kaya hayaan mo akong sabihin. Ng personal sa pinuno ng angkan ng Kunlun. Hindi naman sa hindi ako makapagtitiwala sa kapatid ko. Pero kung malaman ito ng kapatid ko, makakasama lang ito sa kaligtasan mo. Walang pakialam na sinabi ni Brother Kunlun. Bakit? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Nag-aalala ka ba na ipagkanuluko ang lahi ng Kunlun at ipasa ang mensaheng ito sa angkan? Ang Panginoon ng Diyos ay nagmamadaling umiling. Hindi ko sinasadya. Ngunit, bueno, maaari mong ayusin ang isang mataas na antas na Kunlun na pumunta sa akin. Kung ayon sa dating ugali ng Panginoong Diyos, ang nakababatang kapatid ni Kunlun ay nangahas na sumulat ng tinte sa kanya. Nang ganito, matagal na siyang pumutok, pero ngayong may mga request na ako sa iba. Ang galit ko lang ang napipigilan ko. Tumanggi pa rin si Brother Kunlun. Kalimutan mo na ito, dahil wala ka talagang sinseridad. Mangyaring bumalik, kailangan kong bumalik upang magpahinga. Oh, maaari kang makipag-ugnayan sa ibang mga tao sa Kunlun Secret Realm para ihatid ito para sa iyo. Gayunpaman, hindi ko gagawin. Nga pala, kailangan kong ipaalala sa iyo. Kamakailan lamang, ang ating Kunlun Secret Realm ay medyo kapos ng mga tao. Kaya, narito ako upang bantayan ang harang na ito. Kung hindi kita bubuksan ng pinto, hindi mo gugustuhin pumunta sa buhay mo. Kapag natapos na ang mga salita, ang nakababatang kapatid ni Kunlun ay uurong. Ang mga pangunahing baga ng Diyos ay malilinlang. Siya ay isang marangal na Panginoong Diyos, na siyang ganap na hari sa Godlord Island noon, na may 10,000 tao na naglilingkod sa kanya, masunurin sa kanya, at itinuturing siyang isang idolo. Ngunit ngayon ay minamaliit niya ang isang asong nagbabantay. Ngunit ang kabilang panig ay nagpapahirap pa rin sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Ito ay talagang hindi mabata at hindi mabata. Gayunpaman, upang makamit ang layunin, upang makapaghiganti, upang sirain ang sangkatauhan, kinailangan ng Panginoon ng Diyos na lunukan ang masamang hininga na ito. Tinabi ng Panginoon, okay, masasabi ko sa iyo ang aking plano. Gayunpaman, bago ko sabihin ang planong ito, may isa pa akong sasabihin sa iyo. Sabihin, galit na sabi ni Kuya Kunlun. Tinabi ng Panginoon, kilala mo ba si Kunlun Wei? Kunlun Wei. Biglang naging ten si Brother Kunlun. Tumitig sa Panginoon at sinabing, syempre alam ko, tatay ko yon. Pumunta ang tatay ko sa Teren para isagawa ang plano. Nakilala mo na ba ang tatay ko? Tumango ang Diyos Panginoon. Syempre nakita ko na. At bumuo kami ng isang koponan sa simula. At kami ay malapit na. Miyembro ng koponan. Nagmamadaling nagtanong si Brother Kunlun. Kung gayon, bakit hindi sumama sa iyo ang aking ama sa pagkakataong ito? Ang Panginoon ng ekspresyon ng Diyos ay nagdilim. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Tila may napagtanto si Brother Kunlun at nagtanong kaagad. Huwag mong sabihin sa akin na tatay ko siya. Tumango ang Diyos na Panginoon. Hoy, kasalanan natin lahat. Hindi natin mapoprotektahan ang kapatid ko. Sa katunayan, namatay si Kunlun Wei sa kamay ng Panginoon ng Diyos. Ngunit ngayon ay halatang hindi niya masabi iyon. Kaya inilagay na lang niya ang palayok sa ulo ni Dexter. Ano?
Bastard! Walang hiya! Papatayin kita! Nang marinig ni Little Brother Kunlun ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama, bigla siyang sumigaw at yumuko ang kanyang ulo. Dexter! Ako ang mortal na kaaway ni Kunlun. Ang mortal na kaaway ng aking Kunlun Palace. Kung hindi kita papatayin, hindi ako magiging tao. Si Lord Kun ay nagmamadaling umaliw. Ang pangalan ng aking nakababatang kapatid ay Kunlun Palace. Little brother ng Kunlun Palace. Huwag mag-alala. Makinig ka sa akin. The guy with the surname Ye is very powerful. Mag-isa ka lang. I'm afraid it is not his opponent. Hoy, hindi ako natatakot sa mga biro mo. Kahit na noong nakipagsanib puwersa ako kay Tiger King. Nagdusa ako sa ilalim ng kanyang mga kamay. At marami pa siyang trump card sa kanyang kamay. Ang lumang ginseng o isang bagay ni Hong Chigang ay hindi ganoon kadaling harapin. Ang Kunlun Palace ay nagsabi, ang aking lahi ng Kunlun ay parang ulap. At hindi ako isang kalaban. Kung ang aking lahi ng Kunlun ay ipinadala, maaari ko pa bang patayin ang isang Dexter lamang? Ngumiti ang Panginoon ng Diyos at sinabi, nagbibiro ang maliit na kaibigan ng Kunlun Palace. Huwag nating sabihin kung ang angkan ng Kunlun ay ipapadala para sa iyo ng mag-isa. Kahit na ang buong angkan ng Kunlun ay naipadala na. Maaari mo ba talagang masigurado na papatayin mo si Dexter? Hindi. Ka ba nag-aalala na baka ito ay isang bitag para kay Dexter para maakit ang mga ahas palabas ng bundok? Kapag lumitaw ka sa teritoryo ng Terran, papalibutan ka ng Terran at susupilan ka. Ang Kunlun Palace ay unti-unting lumubog. Ngayon mo lang sinabi na may paraan para sirain ang mga ugat ng dragon. Sabihin sa akin ng detalyado. Umiling pa rin ang Panginoon ng Diyos. Munting kaibigan ng Kunlun Palace. Ang bagay na ito ay napakahalaga. At hindi ito biro. Okay. Tinawian ng Kunlun Palace ang kanyang kamay at sinabing, pupunta ako para ipaalam sa ating Deputy Patriarch ngayon. Mas mabuting sabihin mo ang totoo. O hindi ka, pakakawalan ng Deputy Patriarch. Deputy Patriarch. Nagtataka ang Panginoon. Bakit ito ang Patriarch? Kunlun Palace. Tinabi ko na sa iyo noon na ang mga patriarka ng ating angkan ng Kunlun ay umaatres. At hindi komportable para sa kanila na lumabas. Nagtataka ang Panginoong Diyos. Maglakas loob na magtanong kung sino ang pangalan ng gumaganap na Patriarch ng angkan ng Kunlun. Kunlun Palace. Kunlun Heaven. Ngumiti ang Panginoon. Ito pala ay isang matandang kaibigan ni Kunlun Tian. Magkatabi kaming lumaban at tinambangan ang sangkatauhan. Walang 1,800 sa mga kapangyarihan ng sangkatauhan na namatay sa ating mga kamay. Hindi pinansin ng Kunlun Palace ang Panginoon at tumalikod para umalis. Hindi nagtagal at bumalik ang Kunlun Palace at ibalik ang isang iginagalang na matanda. Nakilala ng matanda ang Diyos na Panginoon sa isang sulyap. God Lord, ikaw talaga. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Bahagyang ngumiti ang Panginoon ng Diyos. Kunlun Tian. Euro hindi ko man lang naisip na ikaw na ngayon ang naging gumaganap na patriarka ng angkan ni Kunlun. Pinabati kita. Naiinip na sabi ni Kunlun Tian. Sige, huwag kang magalang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tinabi ng Panginoon. Wala. Pangunahin akong pumunta sa iyo ngayon upang gunitain ang mga lumang araw. Kunlun Tian. Walang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Nag-away tayo ng magkatabi noong nakaraan. At kailangan lang para sa sitwasyon ng digmaan. At saka, minsan mo akong niloko at muntik mo na akong patayin. Wala talagang dapat pag-usapan. Tungkol sa nagmamadaling sinabi ng Panginoon ng Diyos. Bueno, dahil sinabi mo iyon, hindi ako magpapaliwanag ng anuman. Ipapaliwanag ko ng direkta ang layunin. Kunlun Tian. Kilala ko rin ang puting buhok na nagbabantay sa mga ugat ng dragon. Isa lang siyang fairyland noon. Ngayon ay, patay na siya at ito ay ang Nebula. Maraming malalakas na tao sa angkan ng Kunlun. Ikaw ay itinuturing na nasa Nebula na kaharian. At ang Patriarch ay nag-aangkin na hindi magagapi sa ilalim ng kalahating kaharian ng Emperador. Sa lakas ng angkan ni Kunlun.
Dapat madaling sirain ang maputing buhok. Bakit hindi ka pananalo sa lahi ng dragon? Kunlun Tiyan daw. Kung ang mga bagay ay kasing simple ng iyong sinabi. Kahit na mayroong 10, 000 o 10, 000 maputi ang buhok na. Lalaki, dudurugin natin siya hanggang sa abo. Ito lang na ang aking lahi ng Kunlun ay nakatali sa isang panuntunan ng langit. At pagkatapos na tumuntong sa linya ng dragon, ang kaharian ng lakas ay bumaba ng isang antas. Halimbawa, ang aking patriarch ay nasa eternal realm. Ngunit kapag tumuntong ka sa hanay ng mga dragon veins, ang iyong lakas ay mapipigilan sa nebula realm. Ako ay nasa nebula realm. At kapag ako ay humakbang sa hanay ng mga dragon veins, ang aking lakas ay pinipigilan sa araw at buwan na kaharian. Ang mga ordinaryong tao mula sa angkan ng Kunlun ay direktang pinatay ng mga patakaran pagkatapos na tumuntong sa linya ng dragon. Ngayon, katulong ng kapangyarihan ng mga ugat ng dragon, ang lalaking may puting buhok ay malapit na sa walang hanggang kaharian. Kaya hindi masisira ng aking angkan ang mga ugat ng dragon. Ang Diyos na Panginoon ay nagmamadaling nagtanong. Totoo ba na ang panuntunang ito ay para lamang sa angkan ng Kunlun? O para ba ito sa lahat ng may buhay? Kunlun Tiyan daw. Para lamang sa angkan ng Kunlun. Hindi para sa ibang mga nilalang. Nakahinga ng maluwag ang Panginoon ng Diyos. Mas madaling hawakan iyon. May alam akong puwersa na madaling makakatulong sa iyo na sirain ang puting buhok na si Weng at sirain ang Great Summer Dragon Vein. Curious na tanong ni Kunlun Tiyan. Sabihin mo sa akin, anong kapangyarihan? Ang Panginoong Diyos ay nagtanong. Kunlun Tiyan. Euro naaalala mo pa ba ang Pluto Tower ng Panginoong Pluto? Tumango si Kunlun Tiyan. Siyempre naaalala ko, sa labanan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Si Lord Pluto ay tinatakan sa ilalim ng larangan ng digmaan ng malalakas na lahi ng tao. At ang kanyang Pluto Tower ay ginamit din upang selyuhan ang libo-libong napakabangis na sinaunang hayop. Ano ang hinihiling mo sa mga ito? Tinabi ng Panginoong Diyos, Nako, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang Pluto Tower ay pinakawalan ko. At lahat ng sinaunang hayop na naruroon ay tumakas. Ano? Laking gulat ni Kunlun Tiyan. Seryoso ka ba? Ang mga sinaunang hayop na iyon ay nasa lupain din ng araw at buwan sa huling pagkakataon. At bawat isa sa kanila ay brutal at mabangis. Kung papasok sila sa mundo ng mga tao, nakarating na ba ang mga sinaunang halimaw na iyon sa mundo ng mga tao? Tumango ang Panginoon. Karamihan sa kanila ay dumating sa mundo ng mga tao. Tuwang-tuwa si Kunlun Tiyan. Haha, talagang tinulungan ako ng Diyos. Tinulungan din ako ng Diyos. Ang pagkamatay ng sangkatauhan ay malapit na. Ang Panginoon ng Diyos ay umiling at sinabi, Natatakot akong mabaigo ka. Ang mga bagay ay hindi kasing optimistiko gaya ng iniisip mo. Kunlun Tiyan daw. Paano mo nasabi? Tinabi ng Panginoon. Ang mga sinaunang hayop na iyon ay nakatakas. Ngunit ang karamihan sa kanilang mga lakas ay lubhang napinsala. Talaga. Nakahanap sila ng isang sulok upang linangin ang kanilang sariling paglilinang. At hindi nagdulot ng anumang pagkawala sa sangkatauhan. Paminsan-minsan ay may isa o dalawang makapangyarihang sinaunang hayop na madaling mapuksa ng sangkatauhan. Mayroon ding ilang mga sinaunang halimaw na napunta sa ibang lahi at sa hinaharap na sangkatauhan. Kahit na bumagsak sila ng buong lakas, maaari lamang silang magdala ng isang maliit na pagkawala sa angkan. Malayo sa pagiging sapat upang puksain ang angkan. Kumunat ang noo ni Kunlun Tiyan. Kung gayon bakit mo sinabi sa akin ito? Tinabi ng Panginoon. Bagaman ang mga marahas na hayop na ito ay hindi sapat upang sirain ang sangkatauhan. Sapat na sila upang patayin ang maputing buhok at sirain ang mga ugat ng dragon. Sa pagkakaalam ko, ang target ng hukbong ito ng mga halimaw noon ay ang Daxia Dragon Vein. Kung papayagan silang lumapit sa Daxia Dragon Vein, siguradong magagalit sila. Hindi. Ang pagtanggi ni Kunlun Tiyan ay tapat. Walang pag-aalinlangan. At walang pag-aalinlangan. Ibig mong sabihin,
Hayaan mong buksan ko ang harang na ito at hayaan ang mga sinaunang halimaw na makapasok sa aking lihim na kaharian ng Kunlun. Aaminin ko na ang hukbo ng mga halimaw ay talagang kayang sirain ang puting buhok na weng at sirain ang mga ugat ng dragon. Ngunit ang aking Kunlun na lihim na kaharian ay magiging isang lugar kung saan ang mga halimaw ay laganap. At hindi mabilang na makapangyarihang mga dayuhang kaaway ang nag-iimbot din sa mga kayamanan ng aking angkan ng Kunlun. At tiyak na darating ang mga ito. Kung gayon ang kamatayan ng aking lahi na Kunlun. Ang aking lahi ng Kunlun ay hindi magiging hanggal upang mamatay kasama ng sangkatauhan. Mabilis, kalahati, na hinikayat ng Diyos na Panginoon. Kunlun Tiyan, masyado kang maraming iniisip. Pagkatapos sirain ng mga halimaw na, iyon ang mga ugat ng dragon. Magkakaroon ng hindi hihigit sa 100 labi ng mga taunang sundalo. Na hindi magiging banta sa Kunlun. Angkan sa lahat, kung mabait ka, maitaboy mo sila sa Kunlun Secret Realm. Kung ayaw mo, patayin mo na lang sila. Bukod dito, ang Kunlun lineage ang may numero 1 powerhouse sa ilalim ng Half-Emperor. Sino ang maglalakas loob na gawin iyon? Maliban kung sila ay naiinip. Matigas pa rin ang ugali ni Kunlun Tiyan. Ang bagay na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng aking angkan ni Kunlun. Hinding-hindi ako papayag. Mamatay ka sa pusong ito. Sumakit ang ulo ng Panginoon ng Diyos. Hoy, Kunlun Tiyan. Katulad pa rin kayo ng dati. Mga patay na utak. Huho. Ang isang bahagyang tawa ay biglang dumating. Ang sabihin na siya ay patay na utak ay purihin siya. Siya ay sadyang hanggal. Ignorante. Anong tunog? Ang biglaang tunog na ito ay natakot sa lahat ng naroroon. At lahat ay tumingin sa paligid ng may alarma. Ang espasyong malapit sa kanila ay biglang nag-iba-iba. At pagkatapos ay lumitaw ang isang space channel. Itim na itim ang daanan ng kalawakan. At hindi makita ang itim ng 5 daliri. Kung titingnan mong mabuti, malabo mong makikita ang isang pares ng pulang mata sa kailaliman ng kadiliman. Malapit sa daanan, may makapal na yin-chi. Bilang Divine Master of the Sun and Moon Realm. Nasuffocate siya ng pressure ng papalapit sa space passage. Naninikip ang kanyang dibdib. At hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Tila ay natakot sa kanilang mga puso. Kung maaari nilang buksan ang channel ng kalawakan dito sa kalooban. Tila ay dapat na, ang mga malaki sa mga malalakas. Prituhin silang parang langgam. Kunlun Tiyan. Euro na umaasa sa proteksyon ng hadlang. Ay walang takot, kung sino ang darating. Iulat na darating. Tinabi ng kabilang partido. Yinsi, Hades, Yama. Nang marinig ang pangalang ito. Muling nanginig ang puso ng ilang tao. El King of Yinsi. Iyon ay isang tamang Eternal Realm powerhouse. Paano siya biglang sumulpat sa ganoong lugar? Ang pagmamataas at kabastusan sa tono ni Kunlun Tiyan ay nawala kaagad. At naging respeto. Narito si Master Yan. At kung naligaw ka ng landas, patawarin mo sana ako sa aking mga kasalanan. Walang pakialam na sinabi ni Hades. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Gusto kong buksan mo ang harang. Hayaang makapasok ang mga sinaunang hayop. At sirain ang mga ugat ng dragon. Handa ka. Ito Euro Broken Bar. Parang nahihiya si Kunlun Tiyan. Master Yan. Hindi naman sa ayaw ko. Tungkol talaga sa kaligtasan ng aking angkan ni Kunlun. Hindi ako makapag-isip. Nguso. Ang hari ng impyerno ay hindi nasisiyahan. Ang marangal na patriarka, wala kang karapatang ito. Sa palagay ko ay hindi ikaw. Ang patriarka, bakit hindi sumanib ang angkan ng Kunlun sa ating Yin Division? Ginagarantiya ko sa iyo na ang angkan ng Kunlun ay aakyat sa langit sa hinaharap. Mas pangit na tumawa si Kunlun Tiyan kaysa sa pag-iyak. Nagbibiro si Master Yan. Ang pagsasama ng linya ng Kunlun sa Yinsi ay marahil ang pinakamalaking insulto sa Yinsi. Tinabi ng hari ng impyerno na may seryosong mukha. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Kung hindi mo bubuksan ang harang. Na ito ngayon. Gaano man kalaki ang babayaran ko.
Tiyak na patahimikin ko ang angkan ng Kunlun. Agad na lumabo ang kutis ni Kunlun Tian. Nakikita niyang hindi talaga nagbibiro si Haring Yama. Maaaring gumawa ng ganoong bagay ang lokong ito. Paano gawin kung paano gawin? Namanhid ang anit ni Kunlun Tian. Kung hindi maganda ang bagay na ito, talagang magiging dahilan ito para lipulin ni Kunlun ang pamilya. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa Kunlun Barrier. At pagkatapos ay lumitaw ang isang figure. Nang makita ang isa't isa, mabilis na nagbago ang mga ekspresyon ng Kunlun Tian at Kunlun Palace. At abala sila sa pagluhod para sa isa't isa. Ang nasasakupan ay nagbibigay pugay sa patriarka. Ang taong ito ay ang orthodox na patriarch ng Kunlun lineage. Ang hari ng Kunlun, na nagsasabing siya ang unang tao sa ilalim ng half-emperor. Si Haring Kunlun ay napakakahanga-hanga. At nabigla niya ang Diyos na Panginoon at ang Haring Tigre sa sandaling siya ay nagpakita. Sa sandaling ito, ang Panginoong Diyos at ang Hari ng Tigre ay nakaluhod lamang sa lupa at nanginginig. Maging ang Hari ng Impyerno, na nasa pantay na katayuan, ay nakaramdam ng matinding panggigipit ng kaharap si Haring Kunlun sa sandaling ito. Walang galang na sinabi ni Haring Kunlun. Ye Wang, medyo sobra na ba para sa iyo na buksan ang space channel ng iyong yin? Division sa pintuan ng aking angkan ng Kunlun. Ito ay tulad ng isang taong nagtatanim ng mga puno sa harap ng kanilang sariling bahay. Ang pagharang sa trapiko ay pangalawa, at ang pangunahing bagay ay isang paglabag sa soberanya ng lupa. Sabi ni Hades. Oh, then I have to ask. Tayo ba itong space sa harap ng bahay mo? Kung hindi, walang problema sa akin na buksan ang space passage dito. At saka, kahit ang espasyong inookupahan ng angkan ng Kunlun ay kay Daxia, ikaw ang pinaka-qualified para akusahan ako. Ang hari ng Kunlun ay nagsabi ng masama. Ang mga hanggal na naglalaro lamang. Huwag kang mag-abala na makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Umalis ka na dito ngayon din. O huwag mo akong sisihin sa pagpasok sa iyong Yinsi. At pagsira sa iyong Yinsi Legacy. Ang hari ng impyerno ay bumantong hininga. Hoy, hari ng Kunlun. Ang iyong mga nasasakupan ay nalilito at mga hanggal. Paanong hindi ka magiging matalino? Pagkatapos mabuhay ng ganoong katandaan. Napakagandang pagkakataon para sirain ang Daxia Dragon Vein. Bakit hindi ka umayag? Haring Kunlun. Hoy, sa tingin ko gusto mong buksan ko ang harang. Para makalusot ka at salakayin ang aking Kunlun line. Sabi ni Yan Wang. Kung dati, baka naisip ko na. Pero ngayon, welcome ka. Sa tingin mo, kung bubuksan mo ang harang, papasok ang mga sinaunang hayop at sisirain ang mga ugat ng dragon. Kapag nawala ang kapalaran ni Daxia, mamamatay. Si Daxia, iiwan ko ang malaking matabang karne ng Daxia at lulunukin ang Kunlun. Ang maliit na lugar na iyon. Hari Kunlun, sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip mo sa iyong puso? Kahit na, iniisip mo iyon. Ngunit mayroong hindi mabilang na mga lahi sa mundo. Ang iba ay, hindi magkakaroon ng ibang mga iniisip. Sa kabuuan, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa linya ng buhay ng aking angkan. Ti Kunlun, hinding-hindi ko bibitawan ang hadlang. Dapat kang mamatay sa pusong ito, Kunlun Tian. Euro, bumalik ka na. Nang matapos ang mga salita, handa nang umalis si Haring Kunlun at ang iba pa. Baka sa mukha ni Hades ang pagkadismaya. Ang hadlang na ito, na itinayo sa tuktok ng King Kunlun, ay napakahirap. Kahit na 10 ordinaryong Eternal Realms ay maaaring hindi masira ang hadlang na ito. Ngunit ngayon ay mahirap isipin kung gaano kahirap magtipon ng 10 Eternal Realms. Sa madaling salita, hindi binuksan ni Haring Kunlun ang pinto. At sinubukan ni Haring Hades ang kanyang makakaya na buksan ang harang. Pinalak ni Hades na sumuko. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ng lahat na saglit na madilim ang langit. Kasunod ang kulog at kulog. At malakas na hangin. Isang makabagbag damdaming momentum ang nagmula sa langit. Na-suffocate si Hades.
Ang panunupil na puwersang ito ay mas malakas kaysa sa panunupil na puwersang dinala sa kanya ni Haring Kunlun. Ang isa pang malakas na manlalaro ay lumitaw. At ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa kay Haring Kunlun. Anong uri ng diwata ang kabilang partido? Dapat tingin ang lahat sa takot. Isang sinag ng liwanag ni Buddha. Ang mga sinag ng araw ay 10,000. Talampakan ang lapad, na nagliliwanag sa lupa, banal at dalisay. At ang imaheng ipinakita ng liwanag ng Buddha ay isang tao na nagninilay-nilay. Bagamat ang kabilang partido ay naglupasay sa lupa, ang kanyang katawan ay kasing taas ng bundok, na sumasakop sa isang panig ng mundo. Ang Panginoon ng Diyos ay umiyak dahil sa kanyang pananabik, at ang kanyang mukha ay puno na ng luha. Diyos Hari, ang ganap na hari ng Protos, ang Divine King, ang paniniwala ng mga Diyos, ang idolo, ang Diyos na Hari. Siyempre, hindi ito ang pagdating ng Diyos Haring Bathala, ngunit isang consciousness projection lamang ng Diyos Hari. Gayunpaman, ito ay sapat na upang pasiglahin ang Diyos Panginoon. Inihagis ng Panginoong Diyos ang kanyang 5 katawan sa lupa. Pinabati si Yushie, ang Diyos na Panginoon ng mga Diyos at ang nakababatang henerasyon. Tinatanggap ko ang presensya ng Panginoong Diyos na Hari. Hindi pinansin ng Diyos Hari ang Diyos Panginoon. Hindi kaya dapat pansinin ng isang walang kamatayan ang munting pagbati ng langgam sa iyo. Si Haring Kunlun at Haring Yan ay nagdulot na ng bagyo sa kanilang mga puso sa sandaling ito. Walang nakakaalam kung anong edad ang hari ng Diyos. Dahil noong lumitaw sila, umiral na ang hari ng mga Diyos. Kung tungkol sa kanyang kaharian ng lakas, walang nakakaalam. Dahil hindi pa siya nakabaril. Kahit na ito ay digmaan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos noon. Mula noong huling labanan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos, ang Diyos na hari ay ganap na nawala ng walang bakas ng balita. Bakit ngayon lang siya sumulpot dito? Si Haring Kunlun, na mayabang ngayon, ay kailangang ibaba ang kanyang marangal na ulo sa sandaling ito. Narito ang Panginoon ng Diyos, at si Kunlun ay puno ng kinang. Ang ***** King ay bahagyang tumingin kay Haring Kunlun. Nabalitaan ko na ikaw ang unang tao sa ilalim ng kalahating emperador. Bumilis ang tibok ng puso ni Haring Kunlun. Pagkatapos ng lahat, ang hari ng Diyos ay aabalahin ang kanyang sarili. Ang lakas ng hari ng mga Diyos ay dapat na higit sa kanyang sarili. At siya ang unang tao sa ilalim ng karapat-dapat na kalahating emperador. Hindi nakapagtataka na hindi siya nagalit nang mag-isa niyang ninakaw ang kanyang numero. Nagmamadaling sinabi ni Haring Kunlun na nakangiti. Nagbibiro si Sir God King. Sombrero lang na hindi alam ng ilang tao sa labas ng mundo ang katotohanang pilit na inilagay sa akin. Sino ang hindi nakakaalam na ang Panginoong Diyos na Hari ay matalino at martial? At may pambihirang lakas. Ikaw ang karapat-dapat na unang powerhouse sa ilalim ng Half-Emperor. Ang Hari ng mga Diyos ay nagsabi. Noong ikaw ay nasa iyong tuktok, ikaw ay talagang tinawag na unang tao sa ilalim ng unang kalahati ng emperador. Ngunit, ngayon ay nakikita ko na ang iyong kaharian ng lakas ay bumagsak. At ito ay halos kapareho ng lakas ng hari ng impyerno. Sino ang tinamaan ng husto dito? Sumisichit. Naramdaman ni Haring Kunlun ang pagpintig sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita pa ng hari ng mga Diyos ang kanyang mga lumang sugat. Tinabi ni Haring Kunlun, wala lang. Kaunting pinsala. Walang problema. Makaka-recover ka sa loob ng ilang araw. Oo. Umalaklak ang hari ng Diyos. Nasira mo ang pundasyon. Sa iyong lakas. Hindi na. Ito maaayos. Ang kaharian ng lakas sa buhay na ito ay malamang natitigil sa walang hanggang kaharian. Si Haring Kunlun ay muling nagpawis ng malamig. Tapat na ang makitang nasasaktan siya. Pero nakikita pa rin niya ito ng lubusan. Ang hindi mapag-aalinlangan ng hari. Sa oras na ito, biglang napagtanto ni Haring Kunlun ang isang bagay. At ang kanyang ekspresyon ay naging takot. Sa katunayan, nakikita rin ni Haring Kunlun ang mga tao ng lubusan. Ngunit ang
Kabilang partido ay dapat na isang tao na isang antas na mas mababa kaysa sa kanyang sarili. Kahit na ang kabilang partido ay ang pinakamababang antas ng Eternal Realm. Hindi. Nakikita ni King Kunlun ang kabilang partido. Ito ay tila pinipigilan ng mga tuntunin ng langit. Nakikita ng Diyos na hari ang kanyang sarili ng lubusan. Maaaring mas mataas siya sa kanyang sarili. Isang kaharian na mas mataas kaysa sa Eternal Realm. Iyon ay ang half-imperial realm. Siya, naging half-emperor ba talaga siya? Maingat na tiningnan ni Haring Kunlun ang Diyos na hari. Sir God King, ikaw, naging half-emperor ka na ba? Tumango ang hari ng Diyos. Eksakto, path. Ti Haring Kunlun, na nakabitin pa rin sa himpapawid, ay agad na lumuhad sa hari ng Diyos, Kunlun Tian at Kunlun Palace, at maging ang Diyos na Panginoon at Haring Tigre, ay nakahiga sa lupa at nanginginig. Hindi nangangahas na gumalaw, maging si Hades ay lumuhad sa space passage. Kung hindi lang siya nakagapos at hindi pinayagang makapasok sa sangkatauhan ay nagpakita na siya at lumuhad. Half-Emperor. Ang fucking na ito ay isang buhay na kalahating emperador. Sa universo ng Dawan, ang kalahating emperador ay hindi maaaring ipanganak. Tuwing 10,000 taon. Maraming Eternal Realm powerhouses ang nagtatapos sa kanilang buhay. Lalo pat, maging kalahating emperador. Kahit na hindi pa nila nakita ang mukha ng kalahating emperador. Ang katayuan ng isang half-king powerhouse sa mga puso ng Eternal Realm powerhouses ay malamang nakatumbas ng sagradong katayuan ng mga immortal sa puso ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang Eternal Realm at ang Half-Imperial Realm ay iisang kaharian lang ang pagitan. Ang kanilang mga lakas ay libo-libong milya ang pagitan. Ayon sa mga alituntunin ng universo, kung ikaw ay naging kalahating emperador, kung gayon hindi ka matatawag na hari, ngunit emperador. Ang mga taong tinawag ang Diyos na hari ng hindi sinasadya ay naging God Sovereign. Ang hari ng impyerno. Pinabati kita sa Emperor God sa pagtungtong sa kalahating emperador na kaharian. Ito ang pagpapala ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Haring Kunlun. Pinabati kita sa Panginoong Diyos Emperador mula sa Kunlun Secret Realm. Naway mabuhay ang Panginoong Diyos Emperador tulad ng araw at buwan. Ang Emperador ng Diyos ay labis na nasiyahan sa kanilang papuri at napakasaya. Itinaas niya ang kanyang mga daliri. At ang isang patak ng kristal na likido ay dahan-dahang lumitaw sa mga dulo. Nakasing laki lamang ng isang langaw. Ang malakristal na likido ay dahan-dahang lumutang patungo kay Haring Kunlun sa ilalim ng kontrol ng paghahangad ng banal na emperador. Sa sandaling ito, si Haring Kunlun ay patuloy na nakayuko at walang sinabi. Napansin niyang may aura na papalapit sa kanya, at hindi niya maiwasang magtaas ng ulo. Matapos matuklasan ang patak ng transparent na likido. Tuwang-tuwa si Haring Kunlun kaya hindi siya nakaimik. Heavenly Spiritual Water. This is Heavenly Spiritual Water. Panginoong Diyos Emperor. Ikaw ay, ang sabi ng Emperador. Ang patak na ito ng makalangit na espiritong tubig ay gagantimpalaan sa iyo. Ano? Halos mapatalon si Haring Kunlun sa gulat. At napuno ng mga luha ang kanyang mga mata ng pananabik. Walang nakakaalam kung gaano kahalaga ang Heavenly Spirit Water kaysa sa Eternal Realm. Ang Heavenly Spiritual Water ay hindi isang natural na produkto. Kalahati lang ng mga emperador at mas mataas ang makakapag-condense nito. Kahit na ang kalahating emperador ay nag-condensate ng makalangit na espiritong tubig. Kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sa makatuwid, ang espiritual na tubig sa araw na ito ay napakabihirang. Mula nang ipanganak ang Sansinukob, mayroon lamang isang dakot ng makalangit na espiritual na tubig. Hindi hihigit sa 100 patak. Ang tubig ng Tianling ay isang bagay na dapat ipaglaban ng malalakas sa walang hanggang kaharian. Kahit na pagbayaran nila ang presyo ng kanilang buhay. Walang ibang dahilan. Dahil ang espiritual na tubig sa araw na ito ay kumakatawan sa isang buhay sa walang hanggang kaharian.
Hanggat ang Eternal Realm Powerhouse ay hindi malubhang nasugatan at mayroon pa ring isang hininga. Ang pag-inom ng isang patak ng Heavenly Spiritual Water ay agad na maibabalik ang pinakamataas na estado. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng ganyang baby-defying? Paanong hindi matutuwa si Haring Kunlun at sunod-sunod na yumuko sa hari ng Diyos? Anong uri ng mga nasasakupan? Anong uri ng talento? Anong uri ng talento? Salamat, Panginoong Diyos Emperador, sa iyong bukas palad na tulong. At ang aking mga nasasakupan ay nagpapasalamat. Ang mga mata ng hari ng impyerno ay namumula. Naiinggit at nagseselos. Bakit si Haring Kunlun lang ang dapat niyang gantimpalaan at hindi ako? Gayunpaman, kahit na ang pagpatay sa kanya ay hindi naglakas loob na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Tinabi ng emperador, ang patak na ito ng makalangit na tubig ng espiritu ay hindi ibinibigay sa iyo ng walang bayad. Kailangan mong tulungan akong gumawa ng isang bagay. Nahulaan ni Haring Kunlun na ang emperador ay hindi ganoon kabait. Nagmamadali niyang sinabi. Bagaman sinabi ng Panginoong Diyos Emperor na ang kanyang mga nasasakupan ay dadaan sa apoy at tubig. At pagkatapos ay mamamatay. Tinabi ng emperador, buksan ang harang at dalhin ang lahat ng sinaunang hayop dito upang salakayin ang Great Summer. Dragon Vein. Ang hari ng Kunlun ay natural na sumang-ayon. Walang problema. Gagawin ng aking mga nasasakupan kung ano sila. Nang matapos ang mga salita, handa na si Haring Kunlun na bawiin ang hadlang. Ang Kunlun Tian at Kunlun Palace ay hanggal. At nagmamadaling nagmakaawa sa Kunlun King. Kunlun King mag-isip ng 2 beses. Kapag naalis mo na ang harang, maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa aking angkan ng Kunlun. Bumaba ka na. Walang pag-aalinlangan na tinangay ni Haring Kunlun ang 2. Para sa hari ng Kunlun. Ang mga tao mula sa angkan ng Kunlun ay mga ponya lamang. Si Haring Kunlun ay malubhang nasugatan noon. At kailangan niya ng kapangyarihan ng paniniwala mula sa angkan ni Kunlun upang pagalingin ang kanyang sarili at tulungan siyang babawi ang kanyang lakas. Ngayong mayroon na siyang Tianling Water. Gagaling ang kanyang mga sugat at mababawi ang kanyang lakas. Natural. Hindi niya kailangan ang kapangyarihan ng paniniwala mula sa angkan ng Kunlun. Kahit na mabura ang angkan ni Kunlun, hindi siya kukurap sa kanyang antas. Bukod sa kalahating emperador, walang anuman sa mundo na karapat dapat sa kanyang pag-aalala. Nawala ang hadlang ng Kunlun Secret Realm. Sa sandaling nawala ang hadlang, isang kulog ang biglang sumabog sa hangin. Nanahati ang isang kalapit na bundok. Maging ang mga lumang Diyos ay nagalit, na umaakit ng banal na pagkondena. Gayunpaman, si Haring Kunlun ay masyadong tamad na bigyang pansin ang mga pangitaing ito. Para sa kanya, ang emperador ang kanyang Diyos. Maingat na sinabi ni Haring Kunlun, Panginoong Diyos Emperador, mayroon akong isang bagay na nais kong itanong. Mangyaring hilingin sa Panginoong Diyos Emperador na sagutin ang iyong mga katanungan. Tumanggo ang emperador. Magsalita ka. Tinabi ni Haring Kunlun. Panginoong Diyos Emperador, sa iyong lakas, dapat madali para sa iyo na patayin ang lalaking maputi ang buhok at hulihin ang mga ugat ng dragon. Bakit? Kailangan mong hiramin ang kapangyarihan ng mga sinaunang hayop. Tinabi ng emperador. Sa mundong ito, hindi ako makagalaw. Oh, nagtaka si Haring Kunlun. Bakit? Sana ay maipaliwanag ito ng Panginoong Diyos Emperador ng malinaw. Tinabi ng emperador, dahil kaya kong sirain ang mundong ito sa isang random na galaw. Hindi mabilang ang mga nilalang sa mundong ito. Kung lahat sila ay ilibing sa aking mga kamay. Natatakot ako na ito ay mauuwi sa kaparusahan mula sa emperador. At bukod pa, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa mundong ito. Hindi ba't nakakaawa ang pagsira? Ganito sila. Gayun din, kailangan kong hulihin si Dexter ng buhay at huwag hayaan siyang mawala sa kanyang buhay. Kapag umatake na ang mga sinaunang hayop, susunod si Dexter, at pagkatapos ay gusto kong hulihin mo siya ng buhay. Si Haring Kunlun at Haring Yan ay natakot. Ang isang random na galaw lamang ay maaaring gumuho at gumuho ang mundong ito. Gaano ito kalakas? Ito na siguro ang level ng lumikha ng mundo. Pagkatapos ng pagkabigla,
Naroon ang sorpresa. Paano nakuha ng kaunting Dexter ang atensyon ng Emperor God? Kahit na si Dexter ay may maraming pakikipagsapalaran, hindi siya dapat mag-alala ng Emperor God. Maingat na tinanong ni Haring Kunlun ang mga pagdududa sa kanyang puso. Ang Emperor ng Diyos ay bumantong hininga at sinabi, "Kahapon, kinakalkula ko ang numerolohiya ng universo. At hindi, tinasadyang natuklasan na si Dexter ay hindi simple. At ang kanyang karanasan sa buhay ay tiyak na nakakalito. Dahil hindi ko makita ang kanyang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. And this guy has the remains of Pangu. Which is exactly what I need. Mayroon akong napakalakas na ilusyon na kung gusto kong tumapak sa totoong kaharian ng Imperial. Kung gayon si Dexter, ay dapat na isang kailangang-kailangan na tao.